Mga Mars, alam nyo, hindi ko matake yung nangyari dun sa hihingi sa atin ngayon ng payong kapatid. Biruin nyo ha, sarili nilang bahay ng pamilya niya, hindi sila makapasok. Alam ko yan. Teka, pagkakalam ko, nakakapasok din naman daw sila. Pero kailangan nilang hiramin yung susi sa barangay. Eh, baka hindi naman talaga kasi sa kanila yung bahay na yun. Pwede rin. Well, ang alam ko, wala pa naman kasing papeles. Kasi nung namatay yung lola na may-ari ng lote, pinaghatian to ng 7 magkakapatid. Pero ni isa dun sa 7 magkakapatid na yun, walang kakayahan para mahati yung lote legally. Ngayon, isa na dun sa magkakapatid na yun, si Nanay Crisanta. Na umalis na actually sa bahay na yun nung nagkasakit siya. So lumipat na siya sa bahay ng anak niya na si Reynaldo. Ngayon, one day, si Reynaldo bumalik para i-check. Ayun, biglang hindi na lang sila makapasok sa sarili ng bahay. Kasi pinalak na pala ng mga pinsan niya, tapos kinasuhan pa sila sa barangay. Grabe. Teka, bakit sila kakasuhan? Ganito kasi, di ba, nagkasakit si Nanay Crisanta. So, kailangan nilang pambili ng gamot. So, pinarentahan na nila yung bahay. Eh, hindi naman pala okay dun sa ganong setup yung mga pinsan. So, saan lulugar si Nanay Crisanta at si Reynaldo? Ano, mukhang matinding kailangan pa yung kapatid. Di ba, Tito Boy? Narito po para humingi ng payo kay Ate Pia at Kuya Alan, si Rinaldo. Rinaldo, maraming salamat. Welcome to the program, Ate Pia, Kuya Alan. Good evening po, Tito Boy. Good evening, Ate Pia. Good evening, Kuya Alan. Nandito po sana ako para humingi po ng payo tungkol po doon sa problema ng mother ko sa bahay niya na nasa isang compound na sapilitan kaming tinanggalan ng parang karapatan na hindi na makapasok doon dahil sa mga bagay na gusto nilang mangyaring ipatanggal doon sa bahay na nanay ko. Konting background, Ray. Yung property na yon ay sa grandparents mo pa? Opo. Nakapangalan pa po yung titulo doon sa mother nila at hindi pa po na-subdivide. Tapos minana yon ng mother mo at ng mga kapatid niya? Opo. Nung time na nagkasakit po yung mother ko sa kidney, tsaka po namin siya kinuha. Pinaupahan po namin yon para may pang-supply po si mother na magkukunan ng pang-maintenance niya, pang-gamot. Tapos yung namatay po yung father ko, nagkaroon na po kami ng problema doon sa kabila na pinagawa po nila yung main gate, tapos hindi na kami pinapasok at pati ang barangay pumayag sa mga gusto nilang mangyari. Pero ang tumira doon, nanay mo, tsaka kayo, doon kayo pinalaki. Opo. So yung mga kapatid, nasan sila this whole time? Doon din po. Doon din Doon po. din? Doon po Okay. rin nagsilaki yung... So lahat ng mga Opo. kapatid ng nanay mo nandun? Opo. Kumbaga, party-party kayo doon, gano'n? Opo. Pero walang kasulatan? Wala po. And then pag sinabi mong sila, so mga pinsan mo na ito. Pinsan po, mga tiyahin po. Nasa isang compound po kami. Pero among themselves, nagkakasundo din sila? Or meron? Hindi rin naman po. So the present situation is may gate, Opo. may lock doon. Kailangan mo pang pumunta ng barangay para hiramin yung Opo. susi, di ba? Para Opo. buksan. Pero yung bahay na dati yung tiniran na pinapaupahan, sino nandun ngayon? Wala po. Hindi, may pinanggagalingan din kasi, Ray. Kwento mo na ng buo. 150 square meters, ang 50 square meters na ibenta. Opo. Ang pinagkatian ng mga nanay ay 100 na lang square po. meters, di ba? Kung paano hinati, informal yun, sinasabi ni Ate Pia, yung 100 divided by 8, di ba? Nagagalit sa yung mga pinsan mo dahil pinaayos mo. Opo. Nagpabubong ka at nagpadingding. Opo. Ngayon, hindi namin ma-picture yan kung ano talaga ang problema doon. Kasi yun yung punot dulo ng inyong problema. Yes. Ilan bahay ba doon sa ano? Bali sa compound po, ang talagang bahay doon, 6 po. 6. At hindi mo naman pinapakalaman yung Hindi pa. 5, yung sa'yo Hindi pa. lang. At sa ngayon, hindi nila pinapakalaman yung Hindi sa'yo. po. Pero ang hinihingi nila, yung pagpapaayos mo, tanggalin mo. Opo. No. Sinabi ba nila bakit? Wala naman, yun lang po eh. Kasi parang nakaka-istorbo daw sa kanila or something na nakakatakip daw po sa kanila, ganyan. Ipaliwanag mo ngayon para ma-appreciate namin. So, paano nakakatakip? Kasi parang napakalaking bagay sa kanila para hindi kayo papasukin. Dahil ang sa kwento, sa salaysay, pag ipinatanggal mo yan, wala naman daw problema ang pagpasok niyo eh. Kasi ang side ng mother ko nandito po, tapos yung sa kanila nakaganyan po. Ito po ang pinaka daanan po ng compound nasa gitna. Palabas ng kalye. Opo. So, nasa po kami, corner po kami. Kaya doon po kami nagkatalo doon sa may parang ng bubong.
Mga ganyan lang po kalaki. Dahil sa bubong, natakluban sila? Opo, ayun ang sinasabi. Dahil sa dingding? Overflow. Sa dingding, wala naman eh. Kami pa po Overflow, pag umulan, sa kanila bumabaksak. Sa bubong nila. Actually, ginagawa lang po nilang ano yun. Pero nakikita ko pong interest doon kasi yung kanilang dingding, halimbawa kung ganyan, mabante po sila sa baba, yung pintuan nila sa baba. The same time, kung doon sila mag-i-start magpagawa, patayo, pataas, tatamaan po talaga yung aming bubong na doon sa pinag-eksisan ng kanilang bubong at bubong namin. Kung magpapatayo sa pataas. Opo. Ang general principle kasi natin, hanggat hindi pa kayo naghahatian, yung rights nyo of ownership, share kayo. Pero, sabi nga ng batas, until there is a partition, co-owners kayo. Technically, dapat share kayo sa desisyon na yon. By law, hindi ni isa sa atin pwedeng ipaglaban na sa parting to akin, sa parting to, hanggat walang hatian. Kaya nga tinanong kita kung may hatian. But pwede naman ang verbal agreement pala. Ang problema with anything verbal, wala ka din namang katunayan kasi nga verbal. Pero yung simpleng issue mo na kinandado kayo, sa pananaw ko, klarong bawal yon. Kasi kung isa lang naman yung entrance, hindi naman kayo kanya-kanyang entrance, Opo. lahat ng co-owners may right na pumasok doon. Assuming tama lahat ng sinabi mong facts, wala namang abogadong magsasabing ang co-owner ay walang karapatan pumasok doon. But having said that, I'll keep reiterating, I think pagka magkakaharap-harap, magkakasundo tayo. Pero in the meantime, kung tatanggapin mo nga para makatulong kami, pasasamahan namin sa lawyer sa barangay. No? Apo. Just for that aspect. Kasi remember, lawyers are not allowed sa barangay conciliation. Klaro sa amin na you're co-owners. Pero kung mana yan, ano ang share nung bawat kapatid, meron din mga rules yan. The general rule is pantay-pantay. Pero meron minsan tinatawag na free portion. I won't go completely into it. But if you can prove my free portion at yun ay binigay ng lola't lola nyo kung kaninong anak, pwede yon. So as I said, no, yung simple pwedeng maging komplikado. That's why nga maganda na kaharap yung bawat isa. No? And kung maiisip nga nila na pag umabot to sa korte, mahahassle din sila. So mas maganda din para sa kanila ang makipag-usap ng harap-harap. May isa pa punta ng ako. Paano po mangyayari na makakuha kami ng susi doon sa... Then you'll go to court na. And then sa court, not only yung susi, pwede mo na i-demand yung hatian na rin. Opo. May tanong pa po ako na isa. Totoo po ba yung sinasabi nila sa akin na, halimbawa, kasi sabi po sa akin ng mga pinsan ko doon na wala daw po akong karapatan doon sa ng mother ko kasi second family po ako. Anak ako sa second family. So again, papasok sa inheritance yan, iba yung share ng legitimate children at saka illegitimate children. Pero kung kasal din naman sa tatay mo, yung nanay mo, so legitimate din. Pero even if illegitimate naman, may share ka pa rin doon. Mas liliit lang yung share mo. One last point, no? Doon sa pag-aayos nyo, basta authorize ka naman ng nanay mo at wala naman siyang ibang anak na kumukontra na ikaw ang authorized na makipag-usap doon sa ibang pinsan, wala na silang pakialam doon sa inyo. Kasi sa ngayon, since buhay pa nanay mo, siya pa yung may karapatan doon, hindi pa nga ikaw, hindi pa nga yung mga kapatid mo. So, Rinaldo, umpisa pa lamang ito ng iyong journey kasama ang Cayetano in Action. Nariyan ang ating mga abogado na tutulong. As Kuya Boy said, we'll be with you not only to give you advice, but in this journey to fix things, no? Both your property rights and your relationship with your family. Yes, sir. I hope so. Basta't ganyan lang parati, Ray. Kalmado, logical, I think masosolve mo to. Thank you po. Ray, maraming salamat. Maraming salamat, Tito Boy. Maraming salamat po, Pia. Merong isang vlog ba na ang tawag po ay The Unfiltered Life of a Teacher. Isang masayahin, matulungin, at napakahusay po na guro ang atin pasasalamatan. Dito lamang po sa atin munting programa sa pagbabalik na...
Pinayuhan si Ray ng legal team ng Cayetano in Action na magsampa ng formal na kaso sa barangay na sinasakupan ang bahay ng kanyang nanay. Sinamahan si Ray ng Cayetano in Action team dala ang hinanda na demand letter ng mga abogado. Kinausap din ng programa si Barangay Secretary Paul Betonio. Ngayon po, magpapareceive po tayo ng demand letter sa part ng mga kamag-anak niya. Then at the same time, papaliwanag natin sa kanila kung ano po yung nakalagay dun sa demand letter. Ngayon po, kung mag-agree po sila or magdi-disagree, magkakaroon po tayo ng mediation sa loob ng barangay. Kapag nakatatlong hearing na sina Ray at ang kanilang partido sa barangay at hindi pa rin sila magkasundo, magbibigay ng certificate to file action ng barangay para maidala ni Ray sa korte ang kanyang kaso. Kaya itutuloy po namin ang demanda at maraming salamat po sa Cayetano in Action, kay Tito Boy, tsaka kay Kuya Alan at Ate Pia sa pagtulong po sa amin. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Siomai King, ang hari ng siomai. JC Organic Barley, live healthy, choose good life. And Seimada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig.